mukhang lumalala yung isang insidente na naganap sa Isip Bata segment ng It's Showtime na kung saan tumikim ng icing sina Vice Ganda at Ayon Perez. Matapos kasi itong makatanggap ng iba't ibang batikos galing kina Attorney Panelo at dating Senador Juan Ponce Enrile at suspension na galing mismo sa MTRCB, mukhang hindi pa dito natatapos ang issue. Dahil ngayon mas matindi ang kakaharapin ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Sinampahan kasi sila ng kasong kriminal ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Isinampa ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. At itong reklamo, ayon dito sa kapisanan, ay ang paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa cybercrime. Pero ayon sa abogado nitong kapisanan, kaya criminal case ang isinampa nila laban kina Ayon Perez at Vice Ganda ay dahil ang concern dito ay ang publiko. Kumbaga hindi daw ito isang private crime na kung saan ang involved ay dalawang partido lang. Itong insidente daw sa Isip Bata segment ng It's Showtime ay matatawag na public crime dahil ito daw isang paglabag sa sinasabing norms and morals ng lipunan, sa sinasabing moralidad ng lipunan. So dahil ito ay isang criminal case, mas mabigat ang magiging parusa kung sakasakali mang mapatunayan na guilty yung mga kinasuhan. But just like in other cases, matapos isampa itong reklamo, gagawan pa ito ng preliminary investigation. At depende na ito sa Quezon City Prosecutor's Office kung may probable cause ba para ituloy ang kaso or wala at kailangan itong ibasura. Ayon din kasi sa abogado ng kapisanan, ginawa yung tikiman ng icing na may halong kalaswaan at mahalay na napanood on national television. At hindi lang daw ito napanood sa telebisyon, kung hindi pati sa iba pang social media platforms katulad ng YouTube at ng Facebook. At dahil ito ay sinasabi nilang public crime, ang kahit sinong mamamayan ay pwedeng magsampa ng reklamo as long as meron siyang personal knowledge dun sa insidente. So dito sa insidenteng ito, sinasabi ng abogado na napanood ito mismo ng mga miyembro ng kapisanan, hindi lang sa telebisyon, kung hindi sa mga social media platforms na kung saan naka-live stream din daw yung It's Showtime. At dahil daw dito, may karapatan silang magsampa ng reklamo dahil dun sa napanood nila. Sa ngayon ay wala pang statement sina Vice Ganda at Ayon Perez tungkol dito sa reklamong isinampa laban sa kanila. At kapag kasi nimulan na kasi yung preliminary investigation, i-require din sila ng prosecutor's office na mag-submit ng kanilang affidavit para ipaliwanag yung mga sarili nila kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamo. Sa isang napakaliit na insidente, nagkapatong-patong yung problema. Magsisilbing warning din ito, lalong-lalo na sa mga public figures at mga celebrities na lumalabas o national television na kailangan lagi silang maingat dahil sa bawat galaw nila may mga nakamasid at hindi lahat ng nanonood sa kanila ay nagugustuhan yung mga kilos nila. Well, ayon naman dito sa kapisanan, hindi naman ito personal na atake nila kay Vice Ganda at kay Ayon Perez o tungkol sa relasyon nilang dalawa. Kung hindi, ang inireklamo nila dito ay yung indecent acts o yung sinasabing malaswang kilos na ginawa nitong dalawa sa kanilang palabas. Well, pananaw nila yon. At dahil nga sinasabi na ito ay isang public crime, so may karapatan silang magsampa ng reklamo. But it does not necessarily mean na guilty na sina Ayon Perez at Vice Ganda. Reklamo pa lang naman ito, hindi pa ito kaso. At kung halimbawa man matutuloy ito sa isang paglilitis, I'm sure may pagkakataon din sina Vice Ganda at Ayon Perez na idepensa yung mga sarili nila. So panoorin natin yung paliwanag ng taga-kapisanan kung bakit naisipan nila na sampahan ng reklamong criminal case sina Vice Ganda at Ayon Perez. Una, ginawa po ang act na ito sa harapan ng camera o television. At ang television po ay malawak ang naabot nito. Ikalawa, ginawa ang pagkilos na ito ng dalawang individual sa harap ng dalawang musmos na kabataan. Ikatlo, yung aksyon na ipinakita mismo ng dalawang individual na ito, bago pa isinubo yung icing sa kanyang bibig, ay may malagkit na pagtingin sa kanyang kapareha. Isa lang ang mensahe na pinapakita ng insidente na ito, na ito pala ay maaring kopyahin ng matanda, ng bata, o ng musmos, na ang mali ay maaari nang maging tama. At sa ating mga magulang, malinaw sa atin na ito po ay hindi isang pribadong
aksyon kung hindi ginawa ito sa harapan ng publiko. At doon po nagkakaroon ng problema. Maaari namang gamitin o gawin ng mag-asawa at ng dalawang individual na ito sa isang pribadong lugar. Subalit, in-execute nila ito ng walang pasubali. Tila parang yung pangalan ni Vice Ganda ay parang gusto niyang maging bisyo ng mga musmus natin. Yung mismong ikinilos nila, na yun ay hindi, para sa akin bilang isang tatay, ay hindi po katanggap-tanggap na maging aral sa ating mga kabataan. So, hindi rin, ako po, personal, hindi ko po tinitignan yung relasyon ng lalaki sa lalaki, kung hindi yung ikinilos ng lalaki sa lalaki na ito. At buong pagrespeto po na binibigay ko sa mga LGBTQ plus community, yung mga karapatan na yan. Subalit ang karapatan na ito ay maaari naman po ito sa mga pribadong lugar. Ulitin ko po, nangyari po ito sa harapan ng telebisyon, naka-streamline, naka-live, pumasok po sa social media, sa Facebook, at sa iba pang mga pamamaraan. At yun po ang, doon po pumapasok yung danger, no? Dahil interest na po ng publiko ang nasagasaan nung aksyon na ito. Kaya ito po ay malinaw na meron pong pagpapakita ng labis-labis na siguro na emosyon nung ito ay kanyang isinubo sa kanyang bibig. At ang lalaki sa lalaki, kapag sila po ay nagtatalik, eh hindi naman po sa puwerta. Dahil wala naman pong puwerta yung kanyang kapareha. So saan po ito ipinapasok? Eh di sa bibig. So anong ibig sabihin ng malagkit na tingin, isinubo sa bibig, sa harapan ng dalawang bata, at milyong-milyong mga mamamayang nanonood sa telebisyon. At doon po pumapasok yung hindi dapat ito tularan. Salamat po.